Akala niyo pa natatakot ako sa inyo. Lailani, alam kong iniisip mo kami may kasalanan sa nangyari sa tatay mo. Pero mali ka. Parang kapatid ko na ang turing ko kay Serafin. Kung si Kane pinatay si Emil, kayo pa. Mag-iingat ang sinasabi mo, Lailani. Wala kami kasalanan. Sa katunayan, tumawag sa amin ng pulis. Nahuli na nila ang may gawa. Galing na ako ng presinto. Nakita ko na ang taong binayaran ninyo para akuin ang isang krimen na hindi naman niya ginawa. Anong binayad niyo sa kanya? Pinagamot niyo ba ang pamilya niyang nasunog? Magkano ang binayad ninyo kapalit ng buhay at kalayaan niya? Hindi maganda ang tabas ng dila mo, Lailani. Pero palalagpasin ko yan. Dahil anak ka ni Atty. Alam kong galit ka. Pero wala kaming kasalanan. Matagal ang pagsasama namin ni Serafin. Kaibigan ko siya, magkaibigan kami. Maniwala ka. Hindi na kami nakarating sa libing dahil umiiwas kami sa gulo. Pero ito, konting abuloy. Alam ko naman marami rin naiwan sa inyo si Serafin, pero itagdag nyo na rin to. Sige na. Nung buhay pa ang papa ko, sabi niya sa akin, huwag ko daw iko-kompromiso ang prinsipyo ko. Hindi ko pinabibili ang prinsipyo ko. Kaya maghanap na lang kayo ng ibang taong kayang sikmurahin ang mga kasinungalingan ninyo. Martin, huwag ka nang babalik doon, ha? Oo. Martin, saan kayo galing? Ito si Martin. Nagpunta rin sa bundok. Bakit? Nabanggit niyo po sa akin, Ma'am Mara, na walang kinalaman ng Rancho Paradiso sa illegal logging. Gusto ko lang po makasiguro. Para ano? Para saan pa? Baka mapahama ka sa ginagawa mong yan. Dito sa radyo ang lugar mo. Ako mismo ang titingin sa'yo. Ako ang sasagot sa mga tanong mo. Ayokong may mapapahamak na kahit sinong tauhan ko dito sa radyo. Kaya pangako mo sa akin na lulubayan mo na to. Opo. Intindihin mo, kapakanan mo lang iniisip ko. Salamat po. Maaaring malakas ka kay Senyorita Mara, pero kay Senyora Soledad pa rin ako nagtatrabaho. At kapag nalaman niya kung anong ginawa mo, sigurado tanggal ka. Tanda mo, Martin. Utang mo sa akin ang buhay mo. At bahalang araw, sisingiling kita. Paano naman naging utang mo yung buhay mo kay Ninong? Anong nangyari? Disgrasya ako sa gubat kanina. Nakita ko yung mga illegal loggers. Kaso nahuli nila ako eh. Pinigilan lang sila ni Mang Bart bago nila ako tuluyan. Yan nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Paano kung napahama ka doon? Basta ang mahalaga ngayon, nahanap ko na yung mga sagot sa tanong ko. Ano ba nasagap mo doon? May nalalaman si Mang Bart na ayaw niya sabihin. Parang may pagkakaintindihan sila ng illegal logger na hindi ko dapat malaman. Alam niyo, may isa pang mundong umiikot dito sa paradiso na hindi tayo kasali. Eh talaga naman kasi itsapwera tayo dito eh. Martin, kailangan mo tanggapin na hanggang dito lang tayo. Itong kwadra, yung mga baka, yung mga kabayo, itong buong rancho, hanggang dito lang tayo, tanggapin mo yun. Huwag ka nang lalabas dito. Pag nagtatanong ka pa dito, nakakadedo yung ganun, bro. Alam ko. Kaya nga namatay yung tatay ni Lailani eh. Dahil sinubukan niya lumabas. Ngayon, ako sinisisi ni Lailani kung ba't nangyari yung mga yan. Teka. Bakit naman ikaw yung sinisisi ni Lailani sa pagkamatay ng tatay niya? Mga Silvestre ang sinisisi niya. Pero ang alam ni Lailani, Martin, ikaw ang nagsabi ng mga plano ni attorney na bumaligtad sa mga Silvestre. Ha?
gusto raw mag-resign yung attorney kasi di na kayang sakyan yung mga illegal na gawain ng rancho. Hoy kayo, tigilin niyo nga kakachismis. Gawin niyo yung trabaho niyo. Ano nangyari sa'yo? Martin. Martin, may atraso yata ako sa'yo.